Gandang umaga, hapon at gabi sa inyo mga kapatid. Ito na ang huling reaction video namin sa buod ng No Limit ang Ere. Simulan na natin 61 to 64. Buod ng Kabanata 61 hanggang 64. Habang mabilis na sumasagwan si Elias, sinabi niya kay Ibarra na itatago siya sa bahay ng isang kaibigan. Napansin nilang nagkakagulo ang mga bantay nang mapadaan sila sa tapat ng palasyo. Agad na pinadapa ni Elias si Ibarra sa katinakpan ng maraming damo. Sa pampang ay itinapon ni Elias ang mga damo at saka muling sumagwan hanggang sumapit sa malapad na bato. Sa di kalayuan, nakita nila ang isang palwa ng mga sibil na papalapit sa kanila. Agad na pinahiga ni Elias si Ibarra at saka tinakpan ng bayong. Kay Elias nakatuon ang pansin ng mga sibil sa palwa. Pinaulan na nila ng punglo ang lugar na pinagtalunan niya. Sa tuwing nilitaw ito, agad siyang pinapuputukan. Pagkalipas ng 3 oras, napansin ng mga sibil na may bahid ng dugo sa tubig ng baybayin ng pampang, kaya naman pinili na nilang umalis lamang. Kinaumagahan, kalat na kalat ang nangyaring habulan sa lawa. Ilang sandali dumating si Padre Damaso sa bahay ng Maria Clara at hinilingan kaagad ni Maria na sirain ang kasunduan ng kanyang kasal kay Linares at pangalagaan ang kapakanan ng ama. Ayon kay Maria, ngayong patay na si Ibarra ay wala nang sinumang lalaki ang kanyang pakakasalan. Wala namang nagawa ang pari kundi pahintulutan ng dalaga na pumasok sa kumbento kaysa piliin ang kamatayan. Sa kabilang dako, Noche Buena na noon sa bayan ng San Diego at malamig na ang simoy ng hanging amihan. Nakarating na si Basilio sa kanyang bahay at agad na hinanap ang ina, ngunit wala siya doon. Nakita niya ang ina na tumatakbo patungong kagubatan. Pumasok si Sisa sa pinto ng libingan ng matandang Kastila na nasa tabi ng punong balite. Pilit na binubuksan ito ni Basilio. Nakita niya ang isang sanga ng baliteng nakakapit sa kinaroroonan ng ina. Kaagad niya itong niyakap at pinaghagan hanggang sa mawala ng ulirat. Nang ang ulirat ni Basilio ang nagbalik at nakita ang ina, ay kumuha ito ng tubig at binisikan sa mukha. Inilapit ni Basilio ang kanyang tainga sa dibdib ng ina at siya'y binalot ng matinding takot na mapag-alamang patay na si Sisa. Niyakap ng mahigpit ni Basilio si Sisa saka napaiyak ng malakas. Nang maiangat niya ang kanyang ulo, ay nakita niya ang isang lalaki na nakatingin sa kanila. Tumango siya nang tanungin ng lalaki kung anak siya ng napatay. Ang lalaking kumakausap kay Basilio ay sugatan at tila hinang-hina, kaya di niya matulungan si Basilio na ilibing ang kanyang ina. Dahil dito ay pinagbilinan niya ang bata na kumuha ng maraming tuyong kahoy at isilansan sa bangkay ng kanyang ina at pagkaraan sila ay silaban hanggang sa maging abo ang kanilang katawan. Ang lalaking sugatan na kausap ni Basilio ay walang iba kundi si Elias. 2 araw na siyang hindi kumakain at tila hindi na rin magtatagal ang buhay. Ibinili ni Elias kay Basilio ang kayamanan na nakabaon sa may puno ng balite. Nang magmamadaling araw na, ay nasaksihan ng buong bayan ng San Diego ang malaking sigang nagmula sa may lugar na kinamatayan ni Sisa at Elias. Nanirahan na si Padre Damaso sa Maynila mula na pumasok sa kumbento si Maria Clara. Kalaunan ay inilipat din siya ng Padre Provincial sa isang malayong probinsya. Ngunit kinabukasan, natagpuan siyang patay sa kanyang kwarto. Ayon sa pagsusuri ng doktor, ay bangungot ang sanhi ng kamatay ni Padre Damaso. Ilang linggo bago maging ganap na mongha si Maria, ang ama-amahang si Kapitan Tiago ay dumanas ng saping-saping paghihirap ng damdamin, nangayayat ng gusto, naging mapag-isip at nawala ng tiwala kahit kanino. Nang lumaon, napabayaan na ang sarili hanggang sa nalimot na din ang kapitan na dating tanyag at iginagalang ng mga tao.